Don't forget to like, share, and subscribe for more videos to come. Hi, hello everyone. This is Ate Rona, and for today's video, this is actually my first video na it's about the scam awareness. So, I will tell you the story. Actual to na naranasan ko. This is started nung January 12, Monday, na may scammer na pumasok sa account ko. Sa messenger ko, nag-chat siya sa akin. And I will show this our conversation here in the screen at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nagsimula. Pero for sure, hindi ako na-scam nito ha. And I will share my experience and stories para maging aware kayo lahat. So ito na ngayon. Alright, and it's all begin with the chat from Matthew Buckler noong January 12. Yes, tinatanong niya ako about my GCash app, PayPal, or etc. Kung ano man yan, hindi ko alam yan. So, dyan nagsimula yan. And then, ang ginawa ni ate nyo, syempre, hindi naman ako mag-expect na afam to, na ito yung paging future ko kasi di naman tayo naghahanap ng jojowain. So, wala lang, alam ko na from the very start na one of the scammer to. So, yan, ano lang natin yan, una namin conversation, it's about trust issue. How can he trust me? How can I trust him? And so forth and so on. And so on and so forth pala. And so, yan, dito, sinisilaw muna niya ako na gusto niya magkaroon ng makipag-deal sa akin na kaya niya akong bigyan ng 7,000. Hindi ko alam kung dollar to o peso eh. Pero kailangan ko daw ibigay sa kanya yung cut niya na 2,000 after I receive the 7,000. So, sa PayPal account ko niya ipapasok. Una sinabi niya sa akin na wala siyang kukunin detail. Sinisilaw muna niya ako sa pera. Ewan ko ba dito, paano niya nalaman na kailangan ko ng pera ngayon? Napakagaling naman na ng scammer na to. Pero siyempre kahit wala tayong pera hindi tayo papasilaw sa ganyan-ganyan na hindi natin pinaghihirapan, 'di ba? So ayan na nga, then, bigla niya akong tinanong ng kung taga saan ako, sasagot naman tayo Philippines, 'di ba? Then after nun, nung akala niya siguro nakuha na niya yung trust ko sa kanya. Dun na niya hiningi yung PayPal account ko, which is yung PayPal mail ko nga. So, siyempre tayo, magbibigay rin naman tayo ng details, kumpletuhin na natin. Binigay na rin natin yung number. Pero siyempre, hindi naman tayo syonga-syonga. Alam ko naman na itong account na 'to, dati ko pa 'to ginawa for my, business purposes sana, sa mga payment. Kaya lang, never 'to nagkaroon ng pera, never napasukan, oo. Kaya alam ko na wala siyang makukuha diyan. So, ibinigay ko yung email, binigay ko yung number, pati nga yung QR code kung saan, parang yung pinaka-request money QR code ng PayPal ibinigay ko na sa kanya. So, after nga natin ibigay sa kanya, ang tagal niya mag-reply. So, ikaw kung totoong may laman yung pera mo, ay I mean yung PayPal mo, kakabahan ka talaga. Kasi ako actually, umaga na ako natutulog. So, sabihin natin na, magkaiba yung oras natin. Imposibleng hindi mo ako mare-replyan lalo na't nakita ko nag-send ka. So, malamang 'to, pinasok na nila yung account. And then yun nga, kinabukasan after, 48 years, ayan nag-respond siya sa'kin na sabi niya, bago daw niya ibigay sa'kin yung $7,000 na yung nakalagay dito, kailangan daw may laman daw yung PayPal account ko kahit $56, which is ₱2,000 yun dito sa Pilipinas ha. So, 'di ba, kung ikaw, totoong may laman yung account mo, kakabahan ka talaga, malamang nanakaw na, napasok na nila 'yan. Kasi sabi ko nga sa kanya, kunyari lang naman 'to, sabi ko sa kanya, "Paano mawawalan ng laman 'yan, eh, 'yan ang ginagamit kong account sa business ko. At saka paano mo naman nalaman na walang laman 'yan?" 'Di ba? So, yun na nga, dahil nga sigurado naman na nakita na nila, hindi na siya nag-reply sa sorry na nga mga beb. So, siyempre din ako re-replyan 'yan, alam niyo wala siyang mapapala sa account ko, eh. Wala talaga, kahit singkong duling walang laman 'yan. So, yun na nga, hindi naman porket wala tayong pera, eh, ganyan. Susugal tayo ng ganyan. Tandaan natin, lahat ng bagay pinaghihirapan, no? So, hindi ganun kabilis kumita ng pera. Lalo na ganyan. Kaya sila, ayan, no? Sila, ang dali nila manloko sa taong kaya nilang lokohin. Di ba? So, syempre, hindi ko pala nasabi nung una. Bago ko yan siya in-entertain. Tinignan ko muna yung account niya, syempre. Since 12 followers nga lang siya. Tapos, wala man lang pictures, wala kahit anong history, wala man lang mga post. So, ibig sabihin, scam talaga siya. At malamang sa malamang, baka hindi siya talaga yung nasa picture, no? So, kung Pilipino ka man, maawa ka sa kapwa mo Pilipino, okay? Lumaban ka ng patas. Kung taga-ibang bansa ka, so, sinasabi nila na ang mga Pilipino is unggoy, ganyan. Nagkakamali kayo, kayo yung mukhang unggoy kasi kami, matalino pa kami sa unggoy, matalino pa kami sa matching, okay? So, yan, yan lang, for your awareness lang. At sana, ako, dahil ako, hindi ako na-scam, no?
sana lahat tayo ganoon, maging ano muna tayo, maging mapanuri, no? Kahit wala tayong pera. Wag na wag kayo silaw sa ganun. Okay? So sana subscribe nyo yung account ko, like and share. Para naman ganahan si ate nyo na gumawa ng mga ganitong videos. Kasi sobrang, dati ko pag gustong gumawa ng mga ganitong videos, kaya lang, syempre naisip ko, baka ganito, wala naman din mag-likes, subscribes, mag-share, diba? Let's support each other. No? Bye-bye!